So, sa ating pong topic sa umagang ito, we are His witnesses. Tayo po ay mga saksi ng Diyos. This is our title. We are His witnesses. Tayo po ay mga saksi ng Diyos. To be a witness, you need to experience the crime or the situation. So, kailangan daw nating nakita yung krimen, nakita natin yung pangyayari. Hindi ka pwedeng witness kung hindi mo ito nakita. Okay? Kaya po sa mga nakikita po natin sa telebisyon at mga hearing po dyan, ay kagad po nila sinasabing hearsay kung walang first hand. First hand na nakakita doon sa nangyari. Kaya po sabi po nila, yung ibang mga saksi, credible daw silang saksi dahil sila mismo ang nag-abot ng pera. Okay? Sila mismo ang nag-deliver yon. So, sila daw ay credible witness. Kaya, ang mga ibang witness, hindi ito tinatanggap dahil hearsay lang. Ito'y kwento lang na kanilang sinasabi. Ito'y gawa-gawa lang. At kapag hearsay lang ang sinasabi ng isang witness, kailangan niyang ipagkabit-kabit, itagni-tagni ang lahat ng kanyang sinasabi. At nandoon ay meron siyang takot, meron siyang pangamba. Di ba? Dahil iniisip niya kung ano ang kanyang sinasabi. Okay ba? Kaya maraming witness, maraming nagiging saksi sa isang kaso, pero hindi lahat ay saksi. Pero sila'y tinatawag na saksi. Tama po ba? So, meaning, listen carefully. Okay? Hindi dahil sa kanilang ginagawa ay sila'y saksi. Okay po ba? Hindi dahil sila'y nagsasabi ng kwento at nagsasabi ng mga pangyayari, hindi ibig sabihin sila'y saksi. Kundi ang saksi ay yun lamang nakakita. Sila'y nagiging saksi lamang. They are false witness. Kaya po, hindi dahil sa kanilang ginagawa kung bakit sila saksi, kundi kaya sila saksi dahil sa kanilang naranasan. Yun ang totoong saksi. Nakita at kanyang naranasan ang isang kaso o ang isang sitwasyon. Okay po ba? Kaya po tayo ngayon na siyang witness ng ating Panginoon ay hindi lang tayo kailangan gaya-gaya. Amen po ba? Hindi lang po tayo kailangan nagsasabi ng magandang balita ng Panginoon, kundi kailangan ay tayo po ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya po tayo kailangan ay magpatuloy sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon kung paanong tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Nakaranas tayo ng kagilagilalas na himala sa buhay natin. Tama po ba? Kanya naman, hindi natin makontain. Hindi natin ito mapigilan, kundi i-share kung ano ang naranasan natin. Kaya halos po yung mga bagong nag-a-attend o bagong tumanggap sa ating Panginoon, nakikita natin sa kanila ang init. Tama po ba? Nakikita natin sila na sila po ay nagte-testify at nagsishare. Simply because, kapag ito'y naranasan mo, hindi pwedeng hindi mo sabihin. Okay ba? Kaya kung ikaw ay nakakain ng masarap na pagkain, hindi mo mapigilan kundi i-share kung ano yung nakain mo. Tama po ba? Because you have experienced it. Samantalang maraming mga Kristiyano, nung sila po ay bagong Kristiyano, okay, nakaranas ng kagilagilalas na milagro ng Panginoon ay para bagang huminto na doon. Kaya lahat ng nagte-testimony ay halos po yung mga baguhan at mga luma
ay wala nang matestimony. No? Kasi po, wala nang naranasan pang kagila-gilalas because ang ating binibigyan ng pansin ngayon ay ang sarili natin. Pero nung nagsimula tayo, ang binigyan natin ng pansin ay ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Kaya po, naway magpatuloy po tayo. Amen po ba? Sa katotohanan ng salita ng Panginoon, na hindi lang natin maranasan ang isang bagay na ito'y pangunahing blessing, no? Pangunahing blessing na kung saan ay tayo napalaya sa kasalanan, napatawad sa kasalanan. Hello? Amen? Kundi naway tayo'y patuloy na makaranas na kagila-gilalas, na himala, na hindi sa ating pong sariling kakayahan. Amen po ba? Kundi tayo po ay nakaranas ng patuloy na kabutihan at pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Now, tingnan niyo po. Sabi ko po kanina, ang pagiging saksi ay ang po yung kapag ginagawa mo ito, saksi ka. Kundi dahil ito ay naranasan mo. So kung tayo po ay patuloy na makakaranas ng pagpapalat, biyaya ng Panginoon at kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, at nakikilala natin kung sino siya, at nakikilala natin kung sino tayo bilang anak ng Panginoon. Okay po ba? Na-overcome po natin yung ating limitasyon sa buhay natin. Okay po ba? Yung kakulangan po natin ay unti-unti ho nating ma-overcome ang karamdaman, ang anumang masamang ugali, masamang character, attitude. Kapag ito po ay patuloy nating naranasan sa buhay po natin, who we are in Christ. And what He has done, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, how high, deep, how wide the love of God in our lives. Doon po natin mararanasan. Amen po ba? Na kung saan yung ating pong bunga ng kasalanan ng buhay ng tao, ito po ay ating ma-overcome sa buhay natin. Okay. So, halimbawa, ang isang husband, i-give up niya yung kanyang singleness or wife, di po ba? Dahil meron na po silang kaisa o sila ngayon ay mag-asawa na. Tama po ba? So, kailangan ng isang nag-asawa ay i-give up niya ang kanyang singleness. Tama po ba? Iiwan na niya ang kanyang pagkadalaga at iiwan na niya ang kanyang pagkabinata. Tama po ba? Dahil nakipag-isa na siya at ang dalawa ay sila'y iisa. So, iginigipat niya ang kanyang pagkabinata para maging asawang lalaki. Hindi po ganon. Tama po ba? Hello? So, kanya niya ginigibap ang kanyang pagkabinata dahil husband siya. Hindi para maging husband. Are you listening? Hello? Amen? So, hindi gigive up ang aking pagkabinata dahil ako po ay husband na para maging husband. Kundi, I give up my singleness because I am a husband. And then, magiging house husband. House husband ba? Hindi po husband. Amen. Hindi po house husband. Okay po ba? Okay po ba? So now, okay, kaya nga po, hindi dahil sa give up ko ng aking singleness, kaya ako magiging husband. Kaya po, tayo po ngayon ay witness because of who we are. What He has done and who we are in Christ. Amen? Kaya kapag patuloy nating matanto at masalamin sa salita ng Panginoon kung sino tayo, tunay nga pong mag-give up natin ang mga bagay na hindi tama. Mag-give up natin ang mga bagay na nakakasira sa buhay po natin. Amen po ba? Because we have experienced God. We have experienced the power, no? Na continually, no? Ito'y
Consistently, kaya ang abiding in my word. Ibig sabihin ng abiding ay yung pong tuloy-tuloy. Kaya nga sa John chapter 8, no, verse 30, di ba? Lagi nating kino-quote yung verse 31 nata yun. Verse 32, the truth that you know will set you free. Amen? The truth that you know, no? That you know the truth, no? That you know the truth, and the truth will set you free. Kapag nalaman mo ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa iyo. Okay po ba? Lagi po natin kino-quote yun. Pero yung pong verse 31, ang sabi niya, continue in my word. Kaya kung walang pagpapatuloy ng salita ng Panginoon, talaga namang pong hihinto po tayo. Doon na naranasan natin ang pagkalaya natin sa kasalanan. Hanggang doon lang tayo na tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Samantalang yung pagiging anak natin ay hindi natin napagpatuloy na naranasan simply because tayo ay nag-focus sa sarili natin, nag-focus tayo sa sinasabi ng tao. Let us continue now in the Word of God. Let us continue abiding. Amen? In Him, mag-abide tayo sa Kanya. We are the branches and He is the vine. At tayo magpatuloy consistently, amen? Meditating the Word of God day and night. Doon po, mga kapatid, you will bear much fruit. You cannot bear on yourself. Ang sabi po ng John chapter 15, hindi natin kaya. Nasa sarili po natin. Kundi, kapag tayo po ay nagpatuloy na naka-abide sa Kanya. Amen? Hindi tayo sanga na siyang inalis. No? Hindi tayo mga asin na siyang inapak-apakan. Amen? Kundi tayo po'y sanga na namumunga. Dahil tayo po ay patuloy na nakakabit sa Kanya, na ibig sabihin nagpapatuloy at nag-a-abide ay sa Kanyang mga salita. Amen po ba? At ang bunga ng salita ay pananampalataya. Okay? This is very important, my dear brothers and sisters. No? Amen? Hindi natin kayang paniwalaan 100% ang Diyos sa sariling kakayahan natin. Kaya maraming naniniwala sa Diyos na magagawa niya ang lahat ng bagay. Pero po, hindi siya makapaniwala na ito ay mangyari sa kanyang buhay. Do you believe that God is able to do everything? Yes! No problem on that, 100%. Pero nagiging problema natin, ito ba ay pwedeng mangyari sa akin? Pwede bang maranasan ko na ang bagay na sinasabi na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ay pwede bang itong mangyari sa buhay ko? Yun po, doon tayo nagkakaroon ng problema na paniwalaan yon. That's why we need the Word of God. Let us continue in the Word, and the Word will bear fruit. Ang bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos ay pananampalataya. Amen? Kaya nga, all things are possible to those who believe. Amen po ba? Kaya po, we are His witnesses. Amen? Kaya magpatuloy po tayo, and then, tunay nga pong, we will bear much fruit in our lives. And bearing much fruit, hindi lang ho yung tayo'y magiging matuwid, magiging banal sa paningin ng mga tao. Okay? Kundi marirelease kung sino tayo kay Kristo, mararanasan natin patuloy kung sino tayo kay Kristo, and then kasama rin yung material things because all these things shall be added unto you. Amen? Okay? So, God is more than enough and we are complete in Christ. Okay po ba? Amen? Amen? Kaya po, hindi tayo servant of Christ, listen carefully, hindi tayo servant of Christ dahil sa ginagawa natin, nagmi-ministry. We are servant of Christ. Ibig sabihin, because of your relationship with Christ, with God, that's why you are a servant. Amen? Kaya ka lingkod ng Diyos. Amen? Ano man ang ginagawa mo ministry, yun ay bunga ng pagiging servant mo. Amen? Wala na yung energy. Woo! Amen? Hallelujah. Okay po ba? Okay. Kaya, we are His witnesses
At hindi tayo kailangan mag-hearsay lang, at hindi tayo magiging hearsay if we will continually experience. Kaya nga kailangan nandoon yung commitment natin sa Word, nandoon yung ating disiplina sa Word, amen? Kaya nga, let us speak our mind, amen? Our hearts sa ating Diyos na dakila. Kaya nga, seek ye first, amen? To the kingdom of God. Kaya yung po sa ibang version, ang sabi niya, give your entire attention what the Lord is doing right now. Amen? God is present. Amen? Hindi siya I was. Hindi siya far away. Hindi siya nandun sa langit. God with us. Amen? God with us. And God is doing right now. Mainit po sa labas kapag tayo ay lalabas mamaya. There is heat outside. But we are now inside air-conditioned room. Tama? Oh. Ganun po. So meron pong kasalukuyang mainit. Pero tayo po ay nagpasyang pumasok sa isang air-conditioned room. Kaya hindi natin nararanasan ang heat. Ang naranasan natin ngayon, yung pong lamig ng air condition. Kaya po, sa buhay nating mananampalataya, it is our choice. Amen. But God is doing right now. Hindi umihinto ang Diyos. Noon pa man ay kumikilos na siya. Amen. Makasalanan pa tayo, ang Diyos ay gumawa na ng mabuti. Amen. At nung narinig natin ang mabuting balita, ay pinili po natin, natanggapin po yon. Amen. At naranasan po natin. Amen. Nakapatawaran ng kasalanan sa kabila ng ang mundo ay makasalanan. Naranasan po natin. Kaya kailangan ay magpatuloy po tayo sa ating Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Okay? Amen? So, let us give our full attention. God is doing right now, no? Ang Diyos ay kumikilos ngayon. Kaya po, hindi tayo magiging hearsay lang, kundi mararanasan po natin. Kaya makakagila-gilalas, all things are possible to those who believe. Amen? Amen. Kaya po tayong lahat, hindi ho sa ganda ng building, hindi sa dami ng tao. But if we will experience God, tunay nga pong we can turn our community upside down. Amen po ba? Amen? Hallelujah. That we are is witnesses. Okay. So now, tingnan ho natin. Isang magandang halimbawa na character natin ay yung pong pinaplas pala yung sinasabi ko. Sa ibang version is continue in my word, no? Abide, no? Tama, galing. Okay ba? So, now, in Acts chapter 7, meron ba tayong Tagalog? No? Acts chapter 7, verse 20, tignan po natin. No? Si Moses, na ito ay tumutugma din sa ating team. No? Capable beyond limitations. Ganon din ang pagiging saksi. Capable tayo beyond our limitations. Diba ba? Praise God. Dahil sa ganang atin, hindi ho natin kayang mag-witness on our own capacity. Amen? Okay. Praise the Lord. So, ang pagiging witness, hindi lang ho yung sa ating community, but inside of our office, inside of our business, and also inside of our family. Amen? Okay po ba? Now, in Acts chapter 7, ang sabi niya, verse 20, noong ipinanganak si Moses, may Tagalog ba? Okay. So, verse 22, 21, kayong magbabasa. Amen? Verse 20, okay, alternate tayo. Amen? Hanggang verse 36 po tayo. Noong ipinanganak si Moses, isang batang kinalulugdan ng Diyos, 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. Verse 21. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Amen.
Okay? So magaling si Moses. Verse 23. Nakita niyang inaapi ng isang Hipsyo ang isa sa kanila. Kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Hipsyong yon. Verse 25. Kinabukasan, may nakita siyang dalawang Israelita nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduan. Sabi niya, mga kaibigan, pareho kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Hipsyo? Verse 29. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moses ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel na isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Verse 31. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nanginginig sa takot si Moses at hindi makatingin. Verse 33. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Verse 35. Verse 36, ang sabi niya, sila ay hinihango niya sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng mga himalang ginawa sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang, sa loob ng 40 taon. Amen. That is capable beyond limitations. So, inihango ni Moses, no? Ang mga Israelita sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng himala. Hallelujah. Ginawa sa Ehipto. Dagat na pula na ito'y nahati. At ganun din sa ilang in the wilderness. Moses is a witness because he experienced God on the Mount Sinai. Amen? On the burning bush. Kaya po nung siya po ay bumalik sa Egypt, iba na ang kwento ni Moses. Iba na ang sinasabi ni Moses. It is about God. Amen? It is about the great I am. Hindi na about Moses. Na in the beginning of our reading, sa pasimula ng ating pagbabasa, iniligtas ni Moses ang mga Hipsyo o iniligtas niya ang mga Israelita on his capacity. Sa kanyang posisyon, okay? Sa kanyang kapangyarihan, dahil siya po ay anak ng Paraon. Listen carefully. Amen? And Moses is a warrior. No? Eloquent, sabi po ng binasa po natin. Siya'y magaling. Siya'y nahubog bilang isang anak ng Paraon. Okay? So, on his own capacity, gusto niyang iligtas. On his own capacity, gusto niyang maging witness.
No? Na siya isinugo ng Diyos sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang posisyon, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanya pong skills na bilang adopted son of Pharaoh. Okay po ba? Kaya, in Exodus, nung sinabi ni Moses na hindi ako marunong magsalita, yun po ay scapegoat ni Moses. Scapegoat niya. Dahil dito po sa Acts chapter 7, ay pinakita dito sa atin na kung saan ay si Esteban ang siya nagsasalita, na siya'y kinakasihan ng Banal Espiritu, na sinasabi dito dahil sa history ng Israel, no? Sa ibang libro ng mga babasahin, no, na history ng Israel, sinasabi doon na si Moses ay marunong magsalita. Kaya po kung tayo ay tinatawag ng Panginoon sa anumang layunin at anumang purpose, kung minsan maraming mga Kristiyanong scapegoat natin, di ako pwede, Panginoon, ayoko po, Panginoon. Marami tayong mga reason, marami tayong excuses, wherein ang totoo, alam ng Diyos kung sino ka. Amen po ba? That you have the capability, who you are. Okay po ba? Now, sa atin pong nabasa, maraming mga na kung saan nasakala po natin kapag ang taong ito ay mayaman siya, kapag ang taong ito ay marunong siya, ay ito gagamitin ng Diyos. Hindi ho ganun ang tingin ng Diyos. Yun ay tingin ng tao. Kaya lang, if we walk beyond limitations, if we will walk beyond supernatural, mga kapatid, tunay nga pong ang mga bagay na hindi kaya na gawin ng normal na tao ay makakayanan po ng isang taong anak ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, sabi ko po sa mga teachers, na-share ko po sa kanila in Ephesians chapter 6, verse 8 po yata yan, ang sabi niya, remember this, the Lord will reward each of us. Ang Diyos ay bibigyan tayo ng gantimpala. No? Each of us. Ano sa Tagalog yan? Ang bawat isa. So, hindi lang yung master. No? Yun po yung context ng master at saka slaves. Kaya, hindi sa posisyon tumitingin ng Diyos. Ang sabi niya, each of us, ang bawat isa, ay bibigyan ng reward. Either you are slaves or either you are a master. There is favoritism. On the side of God, walang favoritism. Walang posisyon. Amen. Kaya kung tayo po ay titingin lamang sa posisyon, ang sabi ko po sa mga teachers natin, talagang doon, hanggang doon ka lang. Talagang agarabyado ka. Ikaw, trabaho ng trabaho bilang isang teacher. Pero samantalang ang nasa isang mataas na posisyon, wala mang ginagawa. Sumusweldo. Are you there? So kung titignan po natin na natural mind, no, in a natural reasoning, talagang agarabyado ka. Pero if you go beyond, amen. Amen. If you go beyond natural things, if you go beyond position, there is no favoritism in the spiritual world. Everybody have the privilege. Kanya lamang hindi natin nararanasan na walang favoritism. At parang maraming mga taong kawawa. At ang mga Kristiyano rin ay nagsasabing kawawa sila. Maraming mga Kristiyano ang nagsasabing kawawa sila because we are walking in the natural. Tayo ay patuloy pa rin lumalakad sa sistema ng mundo. Kaya sabi ng Bible, don't conform to this world, but be transformed. Let us walk by faith. Amen? Okay po ba? So, para sa ganun po, mga kapatid, kung paanong ang mundo, it is unfair. Amen? Sa mundo, there is favoritism. Amen? Oh. Samantalang ikaw ay trabaho ng trabaho, tapos yung isa ay wala mang ginagawa, tapos siya pa ang na-promote. Samantalang ikaw ay trabaho ng trabaho, tapos siya wala namang ginagawa dahil sip-sip siya. Na-promote siya. There is favoritism in this world. Hello?
At kapag doon ka lamang titingin, talagang hanggang doon ka na lang. Kaya nga, let us walk by faith. Let us go beyond our limitations. Let us walk in the Word of God. Amen po ba? Kaya ganun po si Moses. Sa akala niya, na sa kanyang kapangyarihan. At marami rin mga Kristiyano na tumitingin sa panlabas. Hello? Na ito ay magagamit ng Diyos. Ito magagamit ng Diyos. Samantalang ako hindi. Tumitingin ka rin sa sarili mo. Kapag sinasabi mong, ay, wala akong kakayahan. Ay, makawawa ako. Ay, ako ay hindi edukado. Ako'y matanda na. Ako ay may karamdaman na. Meaning, you are looking, amen, to the natural. You are looking to the people. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya hindi lang ho yung merong magandang posisyon. Amen? Ang siya sinasabi po dito ng Bible na si Moses ay ganito. Kundi kahit yung tumitingin na mababa sa kanyang sarili. Kung sino siya, pareho lang ho yun. Amen? Oh. Okay? So kapag tumitingin naman tayo sa ating sarili na wala tayong kakayahan, no? Na tayo ay tumitingin sa ating sarili na kinaawa natin ang sarili natin, yun din po ay lumalakad sa laman. Lumalakad sa posisyon. Iba lang yung posisyon mo. Ang posisyon mo mababa, yung isa mataas. Pareho lang yun. Are you there? Nandiyan ba tayo? So let us walk beyond our limitations. Amen po ba? Kaya po sa panahon ni Moses, na sa ating pong binasa, sa umaga pong ito, nung na-encounter niya ang Panginoon sa kanyang buhay, kung paano siya i-reject. No? Reject siya. Pero ang sabi ng binasa natin, ikaw pa rin ang aking isusugo. Okay? So, kahit na si Moses ay reject, sa Panginoon ay meron pong kapangyarihan. Amen po ba? Sa Panginoon ay meron pong opportunity. Sa Panginoon ay meron pong privilege. Anumang rejection na yung naranasan, you have a bright future in the Lord. Amen po ba? You are still qualified to be a saksi. Amen? To be a witness. Na hindi mo sasabihin, kundi ito'y naranasan mo. At kung anong naranasan mo, yun ang sasabihin mo. Amen po ba? Kaya you cannot give what you don't have. Kaya po, hindi po makasarili ang Diyos. Na isusugo ka niya at dinadala ka niya sa isang purpose, sa isang layunin, na wala kang kakayahan, na wala kang experience, na wala kang blessing, wala kang favor. No! God will give you everything when God called you there. Alapakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Oh. Kaya po si Moses, alam niya na siya ay sinugo ng Diyos. Di ba sa ating nabasa na dumating sa kanyang puso na dalawin ang kanyang mga kapwa Hudyo, his brethren. So, Moses knows that he is a Jew. Alam niya na siya ay Hudyo. Pero po, hindi siya tinanggap. Na akala niya sa kanyang pagliligtas, sa kanyang kapwa Hudyo, ay tatanggapin na siya dahil alam ng mga Hudyo na mayroong isusugo ang Diyos na magliligtas sa kanilang kahirapan. Alam ng mga Hudyo yon sa panahon po ni Moses. Kanya naman, ginamit ni Moses ang kanyang sariling kakayahan, sa kanyang sariling capacity, sa kanyang pagiging warrior, powerful man. Ginamit niya ang kanyang sarili. And then he expect na nung awatin niya yung dalawang Hudyo na nag-aaway, bakit kayo nag-aaway, magkapatid kayo? Pero doon sa panahon na yon, hindi siya tinanggap. Na akala niya, i-appreciate pa siya. Dahil biruin mo, iniligtas niya ang kanyang kapwa Hudyo, tapos hindi pa siya in-appreciate. Hello? Kundi siya po i-reject. Kaya po, ang sabi po ng binasa natin, Moses fled away. Kaya sa Exodus naman, ang sabi niya, dahil si Moses ay natakot kay Paraon, kaya siya umalis dahil siya papatayin. Pero sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 27, hindi siya kailanman natakot kay Paraon. He fled away because by faith,
na siya po ay nag-mess up sa kanyang panawagan. Nag-mess up po siya. Okay po ba? So, anong totoo doon? Ha? Totoong pareho yon. Okay? Pero hindi lamang umalis si Moses dahil natakot siya kay Paraon. Listen carefully. Amen? Kundi, ganun din, nag-mess up siya sa kanyang calling. Dahil ginamit niya ang kanyang sarili, ang sariling kakayahan, para po gawin ang panawagan ng Diyos sa atin. So my dear brothers and sisters, God called you, you have a purpose in this life. Hindi ka napunta sa mundong ito na walang layunin ng Diyos. Hindi ka kabuti, amen, na nandito sa mundo na wala kang purpose at wala kang layunin. Are you listening? Are you listening? Amen. Oh, di ba ba? So, now, nag-mess up po si Moses. Tingnan nyo yung chapter 7, verse, ayan, nagudyok. Kahit galit, no? Kahit magalit ang hari. Kaya hindi siya natakot. Okay? So, Acts chapter 7, verse 16. Tingnan nyo po. Acts chapter 7. Okay, maaga pa naman. Verse 6, sorry. Verse 6, tingnan nyo po. So, we are now studying the Word. Amen? Okay? I'm not persuading you. Hindi ako nagpipreach, kundi tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ko kayo persuade emotionally. Amen? Ang puntirya natin ay renewing our mind. Okay? Kaya, focus. Sabi mo sa katabi mo, focus. Hindi ko kayo binobombard, pinapersuade. Okay? We are learning now. We are renewing our mind. Amen? Okay? So, kaya, hindi na ako artista ngayon, kundi ako ngayon. Amen? Because preaching is an art. But I am not preaching now. I am your teacher. Amen? I am your pastor. Nagsishepherd ako ngayon. Amen? Preaching is an art. Ang preaching isang arte. Para ang tao ay maakit mo. Ganun yung preaching. Kaya hindi ko po kayo inaakit ngayon. Amen? At hindi ko po kayo emotionally tinatouch, kundi nyo ang tinatouch. Your mind. Amen? Kaya you need to focus. Kaya isang idlap lang na kapag hindi mo narinig, medyo malalayo ka na. Kaya kapag nag-absent ka, malalayo ka na rin. O ibig sabihin, maiiwanan ka. Sa eskwelahan, di ba? Kapag nag-absent ka, mapag-iiwanan ka. You need to cope up. Diba? Kaya yung mga estudyante ngayon na talagang disiplinado, ayaw mag-absent dahil mapag-iiwanan sila ng marami. Amen po ba? Focus. Okay. So, sabi niya, ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos. Okay, Abraham ito. Makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 years. Pero nung umalis po sila sa Egypto, listen carefully, ay 430 years. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, maalipin ang iyong lahi ng 400 years. Yun ang sinabi ng Diyos. Pero po, bakit po naging 430? Nagkaroon ng extension ng 30 years yung paghihirap ng Israelita. Exodus chapter 12 po yun, verse 40, kung di ako nagkamali. Nung umalis sila sa Egypto ay taon ng 430 years. Bakit nagkaroon ng extension? Because Moses messed up. Nag-mess up si Moses. Sa binasa natin, tumigil si Moses sa Midian ng 40 years. Kaya nung si Moses ay pumunta sa Israel, sa bayan niya, nung kanyang kapatid, di ba pumunta siya? That is 390 years na sila po ay nandoon sa Egypto. Kaya nga, 390 plus 40, ilan po? 430 years. Kaya yung 40 years na si Moses, at nung ginawa niya na sa kanyang sariling capacity, sa kanyang sariling kakayahan,
ay siya po ay nag-mess up. But God is a God of another chance. Amen? Kaya po nung na-encounter niya muli ang Diyos, umalik siya na hindi ang kanyang sarili ang kanyang ipinagmamalaki, hindi na ang kanyang posisyon, kundi na ang kanyang kinikwento. Kaya po mga kapatid, na tulungan niya at naialis ni Moses ang kanyang kababayan sa kahirapan. Okay? Kaya ikaw at ako ay saksi ng Diyos. Let us experience God. And you have a calling. Ikaw ay may panawagan sa Diyos. At kapag hindi mo ginawa ang panawagan ng Panginoon, ang layunin ng Panginoon, bilang negosyante, bilang teacher, or bilang career woman, bilang estudyante, bilang anak, bilang magulang, naapektuhan ang ibang tao. Kailangan ka kung bakit ka nandito. Amen. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo, kundi ikaw rin ay nabubuhay para sa iba. Because you have a purpose. God has a plan for you. At hindi tumitingin ang Diyos sa itsura. Amen. Hindi tumitingin ang Diyos sa posisyon. Ang gusto ng Diyos ay gamitin mo kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo. You must live beyond your limitations. Amen. And that is the inner man unveiling the inner man inside of you. Okay ba? Kaya po kapag hindi mo ginawa kung ano ang layunin, for I know the plans for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope in the future, ang ibang tao ay apektado. Kaya kayo at ako ay endangered species. Sabi mo, endangered species ka. Apektado ako kapag nawala ka. Apektado ako kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Kung ang mga kiti-kiti, ang maliliit na insekto ay mahalaga at ito ay ating pong pre-preserve. Yung pong mga monkey sa Bohol, di ba? Pinakamaliit na monkey. Philippine eagle. Ay pinipreserve dahil konti na lang. Bakit? Kasi po, kapag sila'y nawala, apektado ang mundo. Hello? Apektado. Kaya nga, endangered species sila. Kaya kailangan, mahalin natin sila, alagaan. Kaya nga, kailangan na isama-sama po tayo, na tayo po ay magpalakasan. Amen po ba? Are you listening? You are important. Kaya kapag hindi mo minahal, at hindi mo inalagaan, at hindi mo tinulungan ang kapwa mo, ay tunay nga pong at the end of the day, apektado ka. Kaya nga, we need each other. Kung paano ang mga linikha ng Diyos sa environment ay mahalaga at pinipreserve natin, higit kang mas mahalaga sa ibon. Higit kang mas mahalaga sa Philippine eagle. Amen? No. Kaya po, apektado ang ibang tao kapag hindi natin nagampanan ang layunin at kalooban ng Diyos sa buhay natin. At kapag ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, it is already given. Everything is already given to you. Ibinigay ng lahat. Nung ang Israel, listen carefully, nung ang Israel ay umalis sa Ehipto, hindi sila kawawa na umalis sa Ehipto, kundi ang mga mayayaman sa Ehipto, ang mga ginto ng mga Egyptians, ay ibinigay sa mga Israelita. Hindi sila poor nung sila umalis. They are rich. Amen. Kaya po nandoon ang provision ng Panginoon, mga kapatid. It is not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Hello? Hallelujah. Kaya po mga kapatid, God is more than enough in our lives. Kanya lamang hindi ho nating nakikita pa at nararanasan pa ang mga bagay pang kagilagilalas na dapat maranasan natin dahil tayo pa rin po ay lumalakad sa natural na bagay. Let us go beyond limitations. Bakit yung mayayaman? Bakit yung may posisyon? Bakit yung may kapangyarihan? May nangyayari. Yung maraming pera, may nangyayari.
Kanya mo nararanasan din yon. Simply because doon tayo tumitingin. Let us look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Let us give our entire attention on God because God is doing things right now. Right now, today. Hallelujah! Alam niyo po, kaninang umaga, sa pagbabasa ko po, sabi niya sa verse 32 ng chapter 7, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, and God of Jacob. Alam niyo po, ano po yung significant po doon? Ha? Lagi ko binabanggit sa Bible yon. I am the Father, I am the God of Abraham. Alam niyo po, napakahalaga pala nun. Sinasabi ng Diyos na ako ay Diyos ng mga taong buhay. Abraham is not dead. Isaac is not dead. They are still alive. Kaya nga, I am. Hello? Parang ako lang excited. Ha? Laging binabanggit. Ibig sabihin, kung ang Diyos noon ay buhay, buhay din ngayon. Amen? Oh. At si Abraham hindi namatay. Because I am a God of a living God. Tingnan nyo. Dito tayo magtatapos. Matthew chapter 22, verse 30-31. Tingnan nyo po. This verse is powerful. Oh, sige, kahit English na para mabilis. Oh. Sige. Matthew 22, verse 30. Oh. Ay, istuya? 31, tingnan mo. 31. Okay, yan, 31, no? Concerning of the resurrection of the dead. Verse 32. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead. You are alive in Christ. Amen? Oh, and Abraham is still alive. Jacob is still alive. Isaac is still alive. Kaya wala tayong kamatayan. You have eternal life. Hindi siya ay was. Hindi ho siya natatapos. But He is a God of the living. Hallelujah. Yun po yung significant ng verse na yon, mga kapatid. Kaya buhay ang Diyos natin. God is doing things right now in our lives capable beyond our limitations. Amen. We are His witnesses. Tayo na kung saan ay naranasan natin ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Okay? Hindi ka magiging, kundi pag-aralan mo kung sino ka, pag-aralan mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Let us go beyond. It is not our capacity, hindi yung wala sa atin at kung ano yung meron sa atin, kundi kung sino tayo kay Kristo at kung ano ang binigay ni Kristo sa ating mga buhay. And there is no favoritism. Wala sa posisyon niya. Amen po ba? Amen. Kanya lamang po, nakikita natin yon, nasa posisyon, nasa power, nasa intellect, nasa karunungan, dahil po doon tayo lumalakad. Kaya nga, let us go beyond our capacity. Our limitation. Hallelujah. Kaya nga, lahat ng tao ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Lahat ay may privilege, lahat may opportunity. Amen po ba? Kaya wala kang pang doktor, God is the great physician. Amen? Kung hanggang ona ka lang, hanggang God is my great physician. Amen? Pero kahit nasa pinakamataas ka ng hospital, Diyos pa rin ang hinahanap ng mga taong yon. Because there is limitation on medicine. God is everything, my dear brothers and sisters. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, great privilege, a great honor to hear the good news. Amen? Kaya every Sunday, lagi ho tayong prepare. Amen po ba? Prepare natin nating sarili. I am not preaching. I'm not persuading you. I'm not touching your emotion. I am touching your mind. Through the power
of the Word of God. Amen po ba? Kaya hindi po ako preacher na nagpapatawa lang. Hindi ako preacher na kung saan, ngayon, sa ating panahon, na kung saan ay kailangan hindi kayo maantok. Maantok kayo. Tandaan mo yan. Aantokin ka dahil ayaw ng dyablo na marinig mo ang katotohanan. Hello? Di po ba? Amen? Gusto mong umantok? Hindi ka makatulog? Magbasa ka ng Bible. At aantokin ka. Totoo po yan. Ha? Hindi ka naantok? Mag-pray ka. At aantokin ka. Di ba? Amen? Kasi the devil will hele-hele you. Hello? Amen? Kaya po, let's prepare ourselves. My dear brothers and sisters, let's continue in the Word. And the truth, if we know the truth, will set us free. Let's all stand.